Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, viewers, and followers po sa ating FB page Lion Eyes. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Nagkakalat po sa FB yung OFW Zero Remittance Week. Magsisimula po yan sa March 28 to April 4 yata yun. So yun po ang ating topic for today. Panoorin po natin itong pinost ng Philippine Volunteer. Maayong adlaw, tanan. This is Mr. Erwin, known as Erwin HR Facebook. Kinokompirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, which will be on March 28 until April 4. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Anong sabi niya? All OFW daw? Well, excuse me. Huwag niyo pong lahatin kasi hindi naman po lahat ng OFW sumusuporta sa kung ano ang layunin ninyo. So babasahin po natin ang post nitong Philippines Volunteers for Good Governance. Hindi na ito basta protesta lang. Ito ay may kasama ng economic sabotage. Tandaan, sino itong nananawagan ng tigil remittance daw ng mga OFW sa Pilipinas? Dapat hindi palampasin ng gobyerno ang mga ganitong pag-organisa para ipitin ang ekonomiya ng bansa. Matuturing na isang terroristic act sa ating ekonomiya. Ibig sabihin, okay lang sa kanilang magkaproblema ang bansa basta para sa kanilang idol at dinudyos nilang si Duterte. Pero kapag nangangailangan sila ng tulong sa gobyerno dahil naipit sa ibang bansa, sa gobyerno din ang takbo. No respect for this Filipino sa ibang bansa. Sino naman ang iniipit nyo sa hindi pagre-remit? E di pamilya nyo. Ipagpapalit nyo ang inyong pamilya dahil kay Duterte? Okay lang maghirap ang pamilya nyo ng ilang araw sa gutom para lang sa paglaya ni Duterte. Si Duterte ba nagpaaral sa inyo mula pagkabata? Siya ba ang dahilan bakit kayo nasa abroad at kumikita? Sobrang pagkapanatiko ng mga DDS na hindi na nakikita ano ang tama at ano ang mali. Si Duterte ay may kaso dahil sa mga reklamo ng mga biktima ng EJK. Si Duterte buhay at nabibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili at patunayan na inosente siya. Pero ang mga biktima na humihingi ng katarungan na hindi naibigay ni Duterte nung siya pa ang Pangulo, dahil siya mismo ang involved sa mga patayan. Wala na. Patay na ang kanilang mga mahal sa buhay. Di na maibabalik pa ang mga nasirang pangarap ng mga pamilyang sobrang apektado. Mahirap po bang intindihin na mayroon palang international court para sa mga leaders ng mga bansa na hindi makasuhan sa bayan nila tulad sa Pilipinas dahil makapangyarihan ang may sala? Anong laban ng ordinaryong Filipino sa dating Pangulo? Kaya nga sa ICC sila tumakbo at dumulog. Filipino, hindi foreign countries ang tumakbo sa ICC para kasuhan si Duterte. Mga Filipinong humihingi ng katarungan, hindi si PBBM o ang gobyerno niya ang nagkaso sa ICC. Mga kapwa Filipino sa tulong din ng mga organisasyon ng mga ordinaryong Pilipino. Puntahan naman po natin yung post ni Juan Ponce Enrile kung ano po ang sinasabi niya tungkol dito sa no remittance.
This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders who ever advise Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Yan po ang sinasabi ni JPE sa kanyang post. So, let's see. Dito rin sa isang nagpost, sabi niya, pati OFW na matitino, idadamay nyo pa. Enrile sa DDS OFWs, pagsuspinde ng remittance, maaring bumalik sa inyo ng mas matindi. Ipinaalala ni Enrile na ang OFWs ay may income tax exemption sa kanilang kinikita sa ibang bansa at hindi rin sila nagbabayad ng travel tax, airport fees, documentary stamp tax sa remittance at income tax returns, mga benepisyong ibinigay sa pamamagitan ng batas. Ngunit kung susundin nila ang mungkahi na itigil ang pagpapadala ng pera, posible aniyang pag-aralan ng gobyerno kung dapat silang panatilihin sa tax-free status o bigyan ng dagdag na obligasyon. Ito ang hindi naisip ng kapwa nating OFW na nagpasimuno sa ganitong no remittance. Hindi nila inisip kung ano ang negative effect nito. Idinadamay pa nila yung mga OFW na nananahimik. Paano na yan? Dapat isipin natin yung mga pamilya natin. Family first no matter what, di ba? Huwag nating isipin yung ibang tao, kundi ang pamilya natin. So, tingnan po natin kung ano ang magiging effect. The impact of an OFW not sending money to their family for a week can be significant and far-reaching. Here are some potential effects. Financial consequences. Insufficient funds for daily expenses. Families may struggle to pay for basic necessities like food, rent, and utilities. Delayed payment of bills. Overdue bills such as electricity, water, and phone bills may incur penalties and interest. Reduced access to health care. Families may be forced to delay or forego medical treatment due to lack of funds. Emotional and psychological impact. Stress and anxiety. Family members may experience increased stress and anxiety due to financial uncertainty. Fear and uncertainty. The sudden lack of financial support can create fear and uncertainty about the future. Strained relationships. Tensions may rise within the family, potentially leading to conflicts and strained relationships. Social consequences. Reduced social activities. Families may need to reduce or stop participating in social activities, such as attending community events or visiting relatives. Loss of social status. The sudden loss of financial support can lead to a perceived loss of social status within the community. Increased reliance on others. Families may need to rely on neighbors, friends, or relatives for financial support, which can be humiliating and stressful. Long-term consequences.
Impact on education. Children's education may be affected if families are unable to pay for school fees, uniforms, and other educational expenses. Impact on health. Delayed or foregone medical treatment can lead to long-term health consequences, including worsening of chronic conditions. Impact on overall well-being. Prolonged financial stress can have a lasting impact on the overall well-being of family members, including their mental and emotional health. It's essential for OFWs to communicate with their families and explain the situation to minimize the impact of delayed remittances. So dito na po nagtatapos ang ating topic for today. Depende na po sa inyo yan kung susuportahan nyo po yung kanilang ginawang no remittance. It's your choice. So muli, ito po ang inyong lingkod, si Lion Eyes Official, at naniniwala sa kasabihang, di baling konti ang views. Ang importante, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, paki-click na rin po ang notification button para updated po kayo sa ating mga videong i-upload. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye.